Ito, mami. Ito, mami. Utos si God. Meron tayong 10 commandments. So, basahin ko. Isa lang. Ang apat, di ba 10? Yung first 4, ano yun, utos ni Lord para sa kanya lang. Yun yung, you shall have no other gods before me. Worship God lang. Number 2, you shall not make yourself any carved image. Do not worship idols. Yun yung, huwag kang maglikha ng mga statue. Oo, mga rebulto. Number 3, you shall not take the name of the Lord your God in vain. So parang, Gagamitin sa kalokohan ang pangalan ng Panginoon Diyos. gagamitin yung word ni God. Kunwari, sabi ni God, ganito, gagawin niya. Gagawin yung joke, yung pangalan ni God, ayaw ni Lord. And number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. Yun yung 7th day, yung Sunday, na mag-church. So yun yung 4th commandments na para kay Lord. Tapos yung the rest na 6 commandments, yun naman ay para sa tao, na sa lahat ng tao. So yun yung number 6, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, yung do not lie yun, you shall not lie. And number 10, you shall not covet. Nawala yung gusto kong verse, ay commandments. At isa pa, honor your father and your mother. Yan. So yung tanong ni John sa is, Ano ang utos? Isang utos na Isang Lord utos. sa buhay. ang pinili ko dito is walang iba kundi yung honor your father and your mother. Kasi the rest, you shall not murder, magnakaw, Hindi naman magpatay, natin gagawin. parang ang ano naman nun. So, dun tayo sa honor your father and your mother kasi yun, lifetime siya. So, talagang lahat tayo may nanay at tatay eh. Tsaka yung feeling na parang totoo kasi yung kung ano yung ginawa mo sa parents mo, yun din ang gagawin sa'yo ng anak mo. May parang chance na totoo yun. Yung, Totoo talaga. diba? Nabalik lang din sa'yo. Kaya, ano eh, Ano, kasama yun sumpa sa yun, daily cursed lives. yun, Oo. Masama ka man o hindi masama, criminal ka man o hindi, may nanay at tatay ka eh. So wala kang choice eh, meron ka pa rin nanay at tatay na kailangan mo i-honor. Hindi ka naman putok sa buko. So, ito talaga yung 5th commandment na kailangan natin i-obey kasi magkakaanak din tayo, so mararanasan din natin yung mga bagay-bagay na ginawa natin sa parents natin. Saka higit sa lahat, si God is one of our parents. Yes. So kailangan natin mahalin si Lord. Our greatest parent. Oo, our greatest parent. So talagang parent yung number 1 para sa akin. Yun yung gusto ko isa buhay kasi paglaki ni Ceci, o sa mga kapatid na, gaganunin ba ako ni Ceci? Parang ganun minsan nga. Alagaan ka talaga ni Ceci kasi kung ano nakikita ng mga anak sa magulang. Ano din yung kuya? Masama ka sa mga anak, magiging masama rin rebelde ano. Kung mapagmahal ka sa kanila, magrebelde man sila pero mabilis mo silang maibabalik kasi may naitanim ka na sa kanila ng maganda. Lalo, pinapakilala natin si ating Panginoon Jesus Christ sa kanila. Investment sa'yo. Yun yung gusto kong isa buhay. Kasi 2 years old pa lang siya minsan pag inubo ako. Papaluin niya talaga ako sa kahit masakit natatawa ako. Papaluin. Tapos uminom ako ng tubig kapon na dahil isang araw. Parang natulog sa damit ko, basang-basa yung damit ko. Dali-dali siya kumuha ng tissue, tapos nilagay niya sa dito ko. Pinunasan na ako. Oo. Tapos Ginagaya niya. tapos may samid ako na malala talagang samid, yung parang di na ako makahinga. Kumuha siya ng tubig, ginano niya sa akin yung tubig, kahit matapon-tapon yung tubig. Ganon siya, tapos kay JM, pumunta si JM sa ilalim. Alam mo yung ginawa ni Ceci, ginanito niya agad o. Para hindi mauntog. Ginano niya si JM. Lagyan niya ng ano, protection. Ang dami niya ng pinakita na kaya sabi ko, okay, honor your father and your mother. Ayun, yun yung gusto kong isa buhay kasi lifetime na siya eh. Kung hindi man naging mabuting parents, pwede ka maging good parents, hindi pa talaga. Yan. Siguro sharing na rin ako. Wala na kasing question eh. Itong 4 sagutin ko. Sharing ako. Yung sinabi ni Sister Mia na honor your mother and father, honor your parents.
yan yung pinakaunang na i-apply ko sa buhay ko. Ibig sabihin, nung pagka-graduate ko, naghanap agad ako ng trabaho kasi nakikita ko yung si mama si tatay, naawa ako. Una mong tulungan kapag kumita ka na, yung nanay mo at tatay mo, alisin mo sila sa hirap. Yun ang unang-una kong ginawa. Maliit lang sahod ko nun, pero still yung commitment ko na binibigay ko sa kanila. Yung sahod ko, ganito ganyan, part ng sahod ko. Tulong talaga, walang iba kasi puro kami utang. Sobrang dami namin utang nun. So, yan yung una kong nai-apply sa buhay. Honor your mother and parents. Kahit may hindi ako mga magandang na-experience sa kanila. Si mama, pumunta sa probinsya, iniwan kami. Ako lang yung natira, sumama sa ibang lalaki. Tatay naman, puro lasing lang, puro bisyo. Kahit marami ng anak, anin na kami, mabisyo pa si tatay. Lasing uwi lang. So, hindi ko inano yun na nagtanim ako para magrebelde. Yung heart ko para sa kanila na love ko sila, sobrang love ko na gusto ko, mahalis kayo dyan sa ganyan, kahirapan. Kasi kung wala kumilo sa aming mga magkakapatid, sa aming anim, hanggang ngayon, buka talaga kami. Wala kaming bahay, squatter kami. Yung gano'n sinasabi sa akin, sa amin pala. Pero dahil in-apply ko yung honor your mother and parents, katulad ng ginagawa mo siya ngayon, nag-uumpisa ka sa mother mo, paunti-unti mo na-realize, napapatawad ko yung mother mo. Blessings yan. Hindi mo man ngayon makita yung result niyan, pero may resulta yan na maganda soon in your future. Okay, wag lang tayo mainit lagi na magdasal kay Lord. May pangako si Lord sa atin. Kaya, yan ang i-apply natin kasi lahat tayo, kaya nga sabi ni Sister Mia nyo na natin na lahat tayo may pinagmulan may mga magulang tayo. Kaya, apply natin yun kasi isa yun sa utos ng Panginoon. Biblical yun. Pag sinabing biblical, utos ni Lord, napaka-importante nun. Superior yun yung ganong utos. Honor your mother and parents. Kapag in-apply mo yon, katulad yan, di ba dati may sama ka na loob sa kanila, pero ngayon, mas much love na lang kahit lagi sila ganun sa'yo, nangihingi pa. Much love mo na lang sa'yo. So, yan yung sharing ko dun sa tanong na yan. Ano ang isang utos ni Lord na gusto mong maisabuhay? Isa lang pero ako marami kasi yung gustong utos ni Lord na gusto kong isabuhay Isa na yun nagawa ko na yun at ginagawa ko pa. So ano pa yung iba? Ang gusto kong utos ni Lord yung masunod lahat ng mga gusto, hindi lang isa. Lahat ng makasunod. Tao man tayo, hindi man tayo perfect, pero yung makasunod na lang din tayo. Diba? Matawag na boyfriend din. Saan ka na? Swimming na tayo. Si ano si... Sige. Alam naman, small na mag-Bible study tayo. Sige. Number 1, yung tanong ko kay siya kanina, paano mo ipinapakita ang pagmamahal mo kay God sa araw-araw? Sabi niya siya, hindi siya mas dasalin dati. Ngayon, nagdadasal na siya. Ganon din ako sa pagdadasal. Minsan din ako nakakalimot. Pagigising ako, hindi ako nagdadasal. Bago matulog, hindi ko rin ako nagdadasal. So, hindi ko siya priority. Di ba? Pati yung mga pananalita, mga ganon. So, parehas tayo siya, yun, pagdarasal. Sa number 2 naman, may bahagi ka ba ng buhay mo na nahihirapan kang isuko o sundin kay Lord? Ayun, ganon. Yung mga pananalita, pagmura din ako dati, lalo pagkakausap ko mga kaibigan ko. Yung kada salita mo may mura. Opo, Alam mo, opo. Talagang normal na normal sa'yo yung mura. Opo. Tapos, syempre ako, hindi na ako magtatago ng open naman tayo. Kasi I'm bold enough na sabihin sa inyo. Pag sinabing bold, ibig sabihin bukas ka sa pagsasabi. May bahagi ka ba ng buhay mo nahihirapan ka isuko o sundin kay Lord? Number 1, ang pinaka-problema na karamihan, pornography. Naging biktima din ako ng pornography. Ayan. Alam naman natin, ang pornography, isang click mo lang sa cellphone, marami ka nang makikita. Di ba? Na-addict ako dyan. Na-hook ako ni Satan dahil dyan. Ang hirap niyang isuko kay Lord. Nagpipray na ako, pero still, yung pornography, Parang ano ko yan, parang ginagawa mo. nagiging hobby ko na. Pero nagpipray ako. Hobby ko malito. Pero ngayon, I'm proud enough na, Lord, thank you. Wala na po sa akin yan. Kaya yun yung gusto ko ipagpasalamat kay Lord na yung ganong mga malalaswang panoorin. Lalo kasi lalaki, di ba? Hindi ko na siya nagagawa ngayon because of the grace of God. So, napakabuti ng ating Diyos. Gusto ko siyang palakpakan dahil doon. Kasi naka-question ko yung buhay ko that time na hanggang dito na lang ba ako? Ito na lang ba ang ginagawa ko? Parang hindi ako productive, wala akong nagagawang tama. Pag nagagawa ko po yung ang hirap. So, ayun.
Alam din ni Sister Mia niyo, nagagalit din siya doon sa mga ganun ugali. Anyway, siningi ko na lahat ng tawad ko kay Lord. Wala na total, 100%. I'm free sa ganyang kasalanan na sobrang hirap yun. Sobrang hirap yun, tawag dito, isuko kay Lord. Pero isinuko ko na lahat kay Lord. Napakabuti ni Lord sa akin. Ngayon, sa kay Mami naman, sumusunod ba tayo kay God dahil mahal natin siya o dahil natatakot lang tayo? Before, yes. Takot tayo, sunod tayo, natatakot tayo. Baka mamaya, mapunta tayo sa impyerno, ganun ang natin, di ba? Pero ngayon, natututunan ko, habang nagbabasa tayo ng Biblia, natututunan ko yung tamang pagsunod kay God ng hindi napipilitan, ng buong puso. Makulit eh. So, yung mga ulit tayong bata, natural lang yan eh. Mga ilang taon lang din yan, magiging na rin yan. Parang Kasama na natin dito. Ngayon, intindihin na natin, may nanggugulo talaga lahat. Punta doon, punta dito. Toddler time. Hanggang hanggang 4 years old. So, ayun, pasalamatan natin si Lord dahil nagkaroon tayo ng sama-sama. Basta lagi natin tatandaan, ang totoong pagsunod kay Lord para masabi natin mahal natin siya, ay yung gawin natin yung mga kagustuhan. Number one paano natin malalaman yung tamang pagsunod kay Lord? Basahin natin yung Biblia. Kasi pag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, questionable, paano ba yung tamang pagsunod kay Lord? Madaling sabihin na, Lord, mahal kita. Lord, susunod ako sa'yo. Pero ang tanong, tama ba yung pagmamahal mo kay Lord? Tama ba yung pagsunod mo kay Lord? Yun ang kailangan natin matutunan. Kaya kami ni Sister Mia nyo, umaga-gabi, nagbabasa kami ng Biblia. Ako, nag-start ako ng Bible reading, November, malapit ko na siya matapos, yung buong Bible. Okay? Hindi naman ibig sabihin na basa ko yung buong Bible, alam ko na lahat, hindi siya ganun. Even mga pastors, maraming beses nila ito inuulit-ulit. Kasi kada ulit nila, for example, nabasa nila isang page, pag ginalikan nila yung bagong paliwanag, revelation na naman na inaan sa kanila na ito yan, bagong pagkakaintindi. Yun yung maganda pag inuulit. Mas lumalalim ka. So malapit ko na siya matapos. Siguro ngayong taon, matatapos ko na to. Tapos uulitin ko ulit. Kasi ako hindi ako mahilig magbasa ng libro. Alam ni Ate Mia, kahit ng bata ayaw ko. Bobo ko. Ayaw ko talaga. Tamad ako, boring. Kaya sabi ko, kung magbabasa man ako ng libro, I will make sure na itong Bible babasahin ko. Bakit? Lahat ng libro pag samasamahin mo, mas pinakamatindi pa to. Kasi ito, pag binasa natin to, nakakatalino to, may wisdom to, may guide ng buhay to. At the same time, kumakain ka, di ba? Kailangan ng physical mo. Paano spiritual mo? Ano pagkain niya? Salita ni Lord. Ito, basahin natin po unti-unti. Hindi ko naman ibig sabihin, basahin yung buo agad, diretso Magsimula kayo verse by verse, tapos ano yung verse na to? Ayan, Jeremiah 29. Okay, ito, John 14:15. Ang nakalagay dito, kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. O ito, ibig sabihin, ito pala, ganito. Kaya may copy kayo. Para minsan, hindi nililigpit, hindi pinapaalikabukan lang. Binubuksan din yan at binabasa-basa. Diba? Kasi ako, guilty rin ako dyan. Itong Bible na to, ang tagal na may alikabok sa taas, dati. Hindi ko talaga ito inaatupag. Si Mama Manny nagbigay niya ito na regalo sa akin. Hindi ko inaatupag to, wala talaga. Puro alikabok lang. Pero since nag-start, naging committed ako, naging intentional ako, talagang binasa ko. Sabi ko, Lord, magpapaka-addict ako sa'yo. Di ba pag sinabing addict, hindi maganda? Pero may addict na maganda. Maging addict ka kay Lord. Ang mayabang, maganda ba? Hindi. Hindi. Pero may magandang mayabang. Ano yung mayabang? Ipagyabang mo yung pangalan ni Jesus. Yun yung pinakamagandang pagpagyayabang. Okay? So, praying po ako, hoping ako na bawat isa sa atin, paunti-unti na mag-work sa atin ang Holy Spirit. And maging intentional din tayo. Hindi natin hayaan na, Lord, bahala ka na pakita sa akin. Maging ano rin tayo, yung maging obligado rin tayo na, Lord, lalapit talaga ako. So, babasahin ko yung mga salita. Kaya itong mga copy nyo, basta-basahin nyo, isa-isa. So, ayun, maraming salamat sa Diyos Ama na naka 3 months na tayo. Palapakan natin. Ano naman siya? 3 months na tayo na nagba-Bible study consistent, walang putol. God is good, God is great all the time sa atin. Kahit mayroon tayong kanya-kanyang problema na dinadala, alam mo yun, nagkukumit tayo dito sa atin na nagsisimba tayo. Kasi imagine marami tayong problema dumadating, tapos wala tayong simba every Sunday, wala rin tayong Bible study, sigurado disaster ang buhay natin.
Siguro bumagsak. Baka si Bing lumayas na dito. Si siya, napariwara na kung saan sa lalaki na sumama. Si Mami, baka hindi na naoperahan. Lumala na yung sakit. Ako, baka nagtuloy ako sa pagiging sugal ko. Sugalero ko. Eh, Mia yun, di ko na alam. Di na malagaan si Sesima. Suicidal na sa atin niya. Eh. Pero dahil sa presensya ni Lord, sa favor and protection ni Lord sa atin, kahit may makulit na bata, tuloy-tuloy pa rin tayo. Tuloy-tuloy. Kaya alam niya ang prayer ko kay Ceci. Ako, madalas na prayer ng mga magulang sa mga anak, di ba? Makinig. Di ba madalas prayer ng mga magulang sa mga anak, di ba? O gusto ko maging doktor ka, paglaki ko, gusto ko maging sundalo, maging pulis ka, engineer ka, architect ka. Lahat. Gusto ko maging negosyante ka. Alam nyo, kay Ceci, wala akong ibang prayer. Ceci, gusto ko maging pastora ka. Magsaserve ka kay Lord. Yan ang gusto ko. Hindi mo, kaya importante yung pera. Pansamantala lang ang pera. Kasi ako, negosyante na ako for 15 years. Nahawakan ko mali-maliit ang pera. Pero isa lang masasabi ko, madali yan mawala pag hindi galing sa mabuti. Tama. Yan lang masasabi ko. Kaya ako, kahit anong pera yung i-offer sa akin, ng trabaho, basta wala si Lord doon, huwag na lang. Huwag na lang. Kahit magdildil na lang ako ng asin, basta si Lord, yung presensya ni Lord, nandiyan. Kaya yung mga kwento sa Bible, yung mga sumusunod kay Lord talaga, ang hirap ng mga dinanas. Pinako, patiwari, pinugutan ng ulo, pinakain sa layon. Pero ang pinakamaganda doon, yung pangako ni Lord, saan sila mapupunta? Saan? Sa heaven. Kasama ni Lord, na wala ng paghihirap, wala ng problema, may kapayapaan. Pero yung mga hindi sumunod kay Lord, saan mapupunta? Alam niyo ba yung Hades? Doon tuloy-tuloy sinusunog, walang tigil. Ang Hades, yun yung pinakamalalim na level ng impyerno. Doon po mapupunta. Kaya pagdating ni Lord God Jesus Christ, ang judgment, lahat ng mga hindi sumunod sa Kanya pupunta sa Hades. Imagine, araw-araw kang niluluto. Puro paghihirap, puro sigaw ka doon. Pero sa heaven, araw-araw ka masaya, nag-praise kay Lord. So yung pagsunod kay Lord talaga, yun yung pinaka-the best na maano natin. At the same time, ang pagsunod pala kay Lord, yung pagtanggap kay Lord as Savior natin, at pagsunod kay Lord, may rewards pala yan. Kaya ibig sabihin, galingan natin yung trabaho natin sa mundo. Kasi pagdating sa heaven, may kanya-kanyang rewards pala. Depende sa mga ginawa natin kabutihan. Na pagsunod kay Lord, may mga rewards. Ibig sabihin, mahirap ka man dito, pero sa heaven, mayaman tayo. Yan ang pinaka-the best. Yay! Hallelujah! Praise the Lord God. Yay! Okay, at expect nyo, magtutuloy-tuloy pa to. And ayun, siguro mag-closing prayer na tayo. Closing prayer na tayo. Kunin mo muna si Ceci para makapag-focus ang ating mga kasamahan, ating pamilya. Dahil ang gulo-gulo dito. Ceci, pray ka, pero doon kasi. Kasi kulit ka nagugulo ka dyan eh. Para makapag-focus, okay? Andito kay mama ko, kay mama kay at Sige. ano masama mo? Let's close our eyes and pray. Namnamin po natin yung mga ating naaaral na salita ng ating Panginoong Diyos Ama. Seryosohin natin ito dahil family, ito yung pinaka-importante na dapat natin gawin sa araw-araw. So, dito natin matututunan, mahalin lalo ang Panginoon, matutunan na sundin lalo ang ating Panginoong Diyos Ama. Dahil ang Panginoong Diyos Ama natin ay naghirap na dito na si Jesus Christ, nagpapapako sa krus kahit Panginoon siya, para lamang mailigtas po tayo na mabigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya bilang ganti sa ating Panginoon, ito ang igaganti natin sa Kanya. Sabihin natin sa sarili natin, Lord, gaganti po ako sa iyo. Gaganti ako, Lord, ng pagsunod sa iyo. Gaganti ako, Lord, sa iyo ng pag-serve sa iyo, Panginoon. Hayaan mo kami mag-serve sa iyo, Lord, because, Lord, mahal na mahal ka po namin ang aming buong puso, ang buong isipan, ang buong lakas ng damdamin. Espiritu, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami po ay lubos na nagpupuri, papasalamat sa iyo. Our Heavenly Father, Lord God, Panginoon, salamat sa paghahari sa amin. Sa iyong presensya na kami ay umiilalim, Panginoon. Maraming salamat, Diyos Ama. Sa pag-privilege, Panginoon, na makapagbasa po kami ng iyong banal na salita, Panginoon. Dahil maraming sangkatauhan ngayon, Lord, wala po silang naitatanim na iyong salita. Kaya napapasama po ang kanilang buhay.
Sobrang sama na po ngayon, Panginoon, ng buong mundo. It's just a disaster, Panginoon. Mag-iisang dekada na puro disaster mula nung pandemic, nung gera. Ngayon may bagong sakit na kumakalat, yung Ebola virus. Lord, sobrang dami na po ng problema. Pero still, Lord, your goodness, Panginoon, salamat. Sa dami mang problema, Panginoon, we are here. Panginoon, patuloy nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Nakakakain po kami ng maayos, nakakatulog kami ng maayos, nakakapagtrabaho kami ng maayos. Salamat, Lord, sa iyong protection. Alam namin, Lord, protection mo po ito sa amin. Pagpapala mo po ito sa amin. Kahit kami may mga problema, mga bitbitin at dalahin, alam namin, Lord, hindi po ito magtatagal. It's just a temporary. Dahil, Panginoon, sa pagbalik mo, Panginoon, bubuuhin mo, Lord, ang bagong kalangitan at bagong mundo na doon po kami ninyo dadalhin. Kaya maraming salamat, Diyos Ama. Because of you, Lord God, nagpapatuloy po kami sa aming buhay. Salamat, Lord, ginigising niyo po kami sa araw-araw na may maayos sa buhay. We're grateful and thankful sa mga buhay na pinagkaloob sa amin. Kaya Panginoon, lagi namin pinapanalangin din ang aming mga mahal sa buhay, Lord. Ikaw po ang bahala sa kanila, Lord. Tinataas po namin sa iyo sila dahil hindi po namin alam, Panginoon, kung paano po sila tutulungan. Alam po namin ipagpanalangin po sila sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, sa iyo po wala pong imposible, Lord. Wala po ikaw na hindi kaya, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos amang makapangyarihan. Pinakamataas na pangalan sa lahat. Kahit, Panginoon, ang impyerno ay luluhod po sa iyo. Kaya maraming salamat sa iyong kaputihan, kadakilaan, sa walang sawang paggabay, pag-iingat sa aming Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Lord, na tuloy-tuloy po namin magawa itong Bible study na ito, Lord. Makapagsimba po kami lagi ng Sunday, Panginoon. Magpalapit kami lagi sa iyo, Lord, Panginoon. Magpalalim kami sa iyo, Lord, God. Basahin namin ang iyong salita, araw man at gabi, Panginoon. Dahil ito yung gusto mo po ipagawa sa amin, Lord, para makasunod po kami sa iyong tama. Salamat, Lord. Ipakilala mo po sa amin mga tao na dapat namin tulungan at bahagian ng iyong banal na salita. Salamat, Lord God. And Lord, we pray, Panginoon, na pagpalain niyo po aming sambahayan nito, aming pamilya na ito, Lord. Ikaw po bahala magbuhos, Panginoon, ng mga siksik, libig at maapo ng mga pagpapala mula sa iyong kalangitan at kingdom, Panginoon, dito sa aming tahanan, Panginoon. Salamat, Lord. Ingatan niyo po aming kalusugan, Lord. Layo niyo po kami lahat sa mga sakit, sa lahat ng mga problema, Panginoon. And we rebuke, Lord, tinataboy namin, Lord, lahat ng gawa ng mga masasama. Lahat ng gawa ng mga demonyo, Panginoon. We rebuke all of them in the mighty name of Jesus Christ. In Jesus' name. Wala po silang magagawa, Lord. Takot po sila sa iyong pangalan, Lord. We cast out all the demons, Panginoon. We rebuke all of them, Lord. In Jesus' name. Ikaw lamang po ang welcome sa aming buhay, Panginoon. Mga buhay, sa aming mga tahanan nito. Sa aming mga ginagawa, Panginoon, sa araw-araw, decision sa araw-araw, ikaw manguna sa amin, Lord. Sa aming mga trabaho at negosyo, Panginoon. Pagpalain po kami sa araw-araw. Pagampanan namin, Lord, ang iyong kagusto. Ngayon lamang, Lord, ang aming kagusto na iba. Makasunod kami sa iyo ng tama. Maraming salamat sa buhay ni Mami, Panginoon. Sa buhay ni Ben, sa buhay ni siya. Kay Ma'am si Lord, sa amin dito ni Ceci, ni Dylan, sa aming buong pamilya, Panginoon. Sa Valleja, Villanueva's pamilya, sa lahat ng mga pamilya namin. Mga po bahala, Lord. Maging umbrella kami, Lord. Maging under kami ng umbrella ng iyong presence, Panginoon. Kung walang iyong presensya doon, Panginoon, sa kung anumang mga bagay, huwag na lang po, Lord. Gusto namin sa iyong presensya lang. Kaya maraming salamat aming buong puso, isipan ng daming, Lord. Kaluluwa, lahat-lahat, Panginoon, logos, natuturi. Salamat sa iyo. Glorify your name, Lord. We honor your name. We worship your name, Panginoon, in the highest places. We lift up to you all our prayers, Lord. We trust to you everything. For glory to you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. God bless us. Galing-galing. Galing-galing na nila. Galing-galing na nila. Hallelujah. Hallelujah. Because of the Lord. Hallelujah. Ay, Mami, huwag na po ma-stress. Kahit may problema tayo, minsan kulang ang financial. Okay lang. Huwag natin kay Lord. I-handle lang natin ng kaya ko to. Dahil nandiyan sila. No problem. Amen? Amen. Okay. So tayo ay kakain na. Ayan na. So hindi malalabas. Dito na. Okay. O yan ha, itago niyo maigi yung mga ganito nyo. Okay. Siya, para... Daabahan natin din, pag mag-swimming ka. Pag ano mo sinda, ikaw mag-lit. Ayoko, Ben. Alam mo, actually, Ben, privilege yan, chance mo yan.
na maipakilala si Jesus ka. Oo nga, Mag-pray kuya. ka o pagkakain kayo. Uy, kasi nakasanayan ko. Oh, inutusan ako ni Lord Mag-pray kasi kami. mo. Oo. Ay, ano ko eh. Ganda yung idea ni siya. Tama Oo nga, yan. Ate Ben. Yung hindi natin nagawa, gawin mo na lang dun sa ano. Although, alam natin, Opo. iinom kayo ng alak. Alam ko magagawa kasi hindi naman sila kaparehas pa natin. Aray ko. Okay ba yun, Beng? Pray ka? Mag-lead ka ng pray sa kanila. Mag-video ka ha, mag-video ka. Video yan. Beng, nakaganto rin ha. Video ha. Magwakal video, wanda ka sa ako. Pag wala kang video, Beng, nako. Ako, lagot ka. Hindi na pwede mag-extra rice. Papayat ka na dito. Hindi mabuti. Eh di, mas maganda pala si sexy pala si Beng. Okay, tayo mag-prepare na. Ilang ano pa yun? Ilang araw? Isang buwan daw si Beng. Ano ulit makamunan? Wala ko nga pila ko na ano. Grabe naman yun. Dilan, iskis na muna. Dilan. Mainit ang ulam. Sana po may ano po kasi nagtapusan na yung nangyari po sa Lagay na natin. Dilan. yung nangyari po sa Ay, naano si Tibing. Bakit? Kala niya kuya, may anuhin ka pa kuya, may tanong ka pa po na ano sa mga nangyari. Ay, mga testimonies natin. Opo. Okay na muna yun sa tawag dito. I-reserve natin yung ano kasi tawag dito. May question na tayo. Malalim. Nalungkot siya. Wow, nabitin. God is good ah. Nabitin ako kuya. Holy Spirit yan. Kasi yung gusto mo pa. Opo. Pero tapos na pala. Kasi marami iba, Beng. Pag atin ay Bible study, yung boring. Naiinip. Nag-cellphone na. May ganun eh. Pero pag naramdaman mo, saan nabibitin ako? Gusto ko pa. Doon mo masasabi na nandiyan si Lord sa'yo. Yung presence si Lord. Doon mo masasabi na genuine. Totoo yung ginagawa. Alam mo, Ben, future pastora ka pa. Hindi natin masabi. Soon. All ba? Soon. Nabibigay ka nga sa Diba? Hindi natin masabi. Si OG ka pala, Ben. Tutuloy mag-serve. Ay, ayun. Kailangan pala natin. Ano tayo ng dato natin, 2 sandok, paper. Hindi, okay lang. Magkano naman sila? Bago ko. Tibing. Kaya ba si Mama? Ma, masunod daw kami ni Dila sa swimming. Isang Tapos, sandok ka lang, tapos Ben. pag ulit namin, alat ng mga gamit namin sa baba. Ano? Sasama daw si Shaq at si Dylan sa swimming. Kay Bing. Ngayon, pagbalik nila, ang gamit ni Shaq at ni Dylan, nandun na sa baba. Buti kung nasa baba, ay nadala na ng basura yun. Ayun lang, kuya! Ayun na! Buti nga ni Kuya pa sa baba. Magreklamo ko yung basurero sa din, may panting di, panting kinalabhan. May butas pa na! May bukas na. Ginoo! Aray ko pa. Ano lang, Ben? 3. Tapos 2 po. Dilan, baka lang si Baby Tete. Yan, yung. Ano kaya natutunan yung ganyan, no? Yung kaya-ate Ben yan, ha? Ganyan, no? Sinagot niya si Suding. Sinagot? Oo. Sinagot, joke lang. Dylan. Lala boss, bawasan. Pili ko nga eh.
Ma. Bawas-bawasan na yung bilbil. Oo. Pagtayo nga kita ko sa Ma. Ako siya. Ako siya. Dilan. Lagay ko sa Tupperware. Lagay ko dito sa Ay, ako. Sayang baon niya. Hindi niya na naubos yung mga biscuit. Madami. Thank you, ate. Ayan yung picture pala natin. Ako ko yan, hindi ko na Ah, biscuit lagay niya. na lang ganyan. Hindi niya naubos. That's true. Nakain ka naman. Sesi, hindi na, yung mo sesi. Ay, naku talaga sa sesi. Isa pa inumin at pakainin si Dylan. Kasi, Inago relax, busog na yan si Dylan. biscuit. Kanina ginanong soft biscuit. Mabulo na si Dylan ha. Ice cream. Ice cream. Biscuit. Wow! Ice cream. Sesi, nasa siya. Kari. Oh. May nasubuan pa si Dilan. Kaya nga. Kung nasa siya nandito. Season. This one mamaya. Ayan. 24 oras. 24 oras. Twenty na ba ngayon? Oo. Up, Sesi, ha? I-cover yung Dylan. Kasi give mo kay Dylan yan. Sa tugon ay sinimite ng Office of the Solicitor General o abogado ng gobyerno, sinabi ng rayuturing ng Justice o Pugante sa Laruta. Sesi. Dylan, ha? Ng abogado na pag-usapin. Bigay kayo Para sa kay Kamate, hindi malinaw kung maaari na masuwan sa pagkakita ng obstruction of justice sa ilalim ng Presidential Decree No. 1829 dahil baka hindi dito sa klaw ang mga international procedure tulad ng pagpapahuli ng ICC. Sinasuggest na the next hindi ko sa prosecution ng criminal offenses. Para naman kay dating Integrated Bar of the Philippines o AGP President Antonio Domingo Cayosa, pwedeng kasuhan si Padilla lalo pat maliwanag na may warrant of arrest na gustong ipatupad ng NBI. Yung sinasabi nila na hindi nga siya umalis ako, umalis lang siya. So, adyo, pinagsisigaw ng Senate President na kami malaman yan ay galing sa Lord ng Lord. Ngayon, hindi totoo yun. Walang basehan. Lalo yung TR. Dylan! Aasahan nila. Muna siya. Ayan. Namadali. President, maaari yung nag-export Ayan, ng Sesi. protection. Wala na yan, wala na. Ay, Dylan, wag na. Its previous rulings Sa mga dogs na yan, jurisdiction dogs. ng ICC Bigyan na lang kita ba? for acts that were committed Kahit kasi. in the
Nagsisiyay ka, ipakaon pa yun. Sige ka. President Alan Peter Cayetano. Joseph Moy, nakapagpapalit 4 oras. Kanina, baka maano. Masipa. Isinusulong namin ang kaalyado na payagan si Senador Bato de la Rosa na makalahok sa impeachment trial at makaboto sa pamagitan ng video conference. Sa kanyang pagsibot para iboto ng Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano at kalaunay pag-alis sa Senado at hindi na pagpapakita sa publiko kung saan ang hinaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. May mga nagtatanong kung posible kaya makalahok pa rin at makaboto si Senador Bato de la Rosa Hindi sa po, bigyan mo na trial lang kay ng Ceci. aliado Bigyan mo na lang. Posible, sabi ng isang law expert, Tara, papayagan pray tayo, pray. Pray na pray na. Pray na, Ceci. sa pamamagitan ng video teleconference. Magkamang pwede anya ito questioning sa voters. Okay, let's pray, let's pray. Ay, sandok din. Pray na, pray. Sandok pala. Pray tayo. Tara na, play na tayo. Commercial. Yeah. Ceci, pray. Okay. Hugas mo na si Ceci. Hugas Hugas mo na si Hugas Ceci muna, para hugas muna. matahimik na matahimik. Oo, oo. Hugas na, hugas. Pag ipinatoy, mag-wash ka. Mag-wash ka. Magbubukas muna ng Mag-wash muna. Ay, sorry. Kasi parehas na kami tigisa ng Sobrang kulit na eh. Mga ano pa kay Dina, makulit pa. Papa ka na. Pa-pray muna kita. Di pa kasi pwede panuhin eh. Nako, hindi pwede palurin. Hindi siya yan. Kinurot na sa inyo. Tatlo na kuya, tatlo na. Ano, mga 3 years old, pwede mo na panuhin yan. Mama, tatlo na nga ni. Okay, sige. Okay, sige daw kuya. Sige, okay. Tatay. Makulit eh, pag hindi na papanos. Si Ceci kasi pag pinalo mo, tatawanan ka lang. Kahit masaktan siya, kala niya naglalaro lang kayo. Kaya maano ka lang din, matatawa ka na lang din. Yay! Alright, sige. Pray na tayo at parang nagmamadali na yung mga kasama. Kasi dapat to si Pwede! Bakit susunduin ka na ngayong gabi? Ito si Pwede, bakit nag-iisip? Alam mo, Kawawa daw at hindi. wow, ito ang kawawa tibig! Bakit naman kawawa? late na daw kasi. Para artista nga si Ben, late eh. Sige, tara, let's pray, let's pray. Pwede na kainin mo. Ano yung nainin kanina? Mga yung mangga. Pray na, pray na. Let's pray, let's pray. Let's bow our head and let us all pray. Okay, sige, alam natin sila. Okay, okay, let's bow our head and let us all pray. Hallelujah, our Heavenly Father, Lord. Maraming salamat, Lord. Nakapagtapos po kami ng Bible study. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, sa amin. Kalaki-laki, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat. And Lord, once again, we pray, Panginoon, sa mga pagkain nito na yung pinagpupay sa aming mga pagkainan. Lord, pagkalain ito, kung saluhan kami sa aming pagkain, Panginoon. Pagsilbi itong kalusugan, Panginoon, kalakasan sa aming mga salamat, Lord. Pagkalain niyo pong bawat isa, Panginoon, mag-iayong po sa bahay po, pamilya. In your powerful name, Lord, nothing is impossible. Lord, Lord, you get praise, honor, and worship. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo. God bless our food. Pray, Ceci. Papa. Antayin natin yun. Mamaya, Bigla yan, nag-pray. pag wala nang pumansin.
Ay, pray na, Ceci. Pray, Papa. Yay! Shortcut na. Gutom na. Thank you, Papa. Jesus. For my food. Sandok na dito, oh. Banat na, Beng. Tibing. Si Beng, importante, mauna. Si Ate Bing na talaga ang kanyang inaalala. Gusto ko pa. Ceci. No. Ceci, oh. Yan. Ito pandura. Dilan. No, ha? Oo, gumagara ka na. Yun, bye. Basa din ang braso ko. Ay, naku po, Ceci. Technically po, Just pwede spit mag-adapt. But yun, okay. No spitting. Yeah, that now. Ako, Beng. May lakad pa. Ako na tuloy na. Sorry. Wow. May rice na. Mainit ba? Dilan, asos. CCTV footage ng aktual na pag-alis ni na Senador Bato de la Rosa at Senador Robert Padilla sa Senado noong madaling araw ng May 14. Pati pagsakay nila sa Robert Padilla, ano daw yan? sasakyan. Inilabas ng Presidential Communications Office. Huli siya. Tukoy na raw Kasama si saan sila pumunta. Wait muna. Sinapsi muna. Restraining order para pigilan ang posibleng pag-aresto sa kanya sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court ibinasura ng Korte Suprema. Para sa National Law Investigation ay tinarusa. Tinalbakan naman ang kanyang mga abogado. Ako na lang dito. Justice is one who frees the jurisdiction of the This is mine. Tinalbakan naman ang I will kanyang sit. mga abogado. You sit down. You sit down. fugitive from justice is one who frees the jurisdiction of the Republic of the Philippines or who avoids what you call this prosecution if there is a warrant of arrest. Hindi daw puganti si Bato. Hindi naman nakukulan na Hindi daw puganti. nakapila sana sa 20 pesos na bigas. Ate na upo na. Nakagit at nakalagit Naku, ganito nagpapanalo kay Vice President Sara Duterte sa impeachment. Tanggap na ng kanyang opisina sa ang nabalugin sa December. Nasusunod din si Sarah. Impeachment. Ang meron na daw sa food for Sa benta kay Nahuli na rin. Grabe din siya kay Dino. Parang walang nangyari. Kaya ni Senadora Risa Montiles. Kaugnay ng nangyaring gulo sa Senado, mariing inalmahan ni Senadora Tia Cayetano. Nabibi ako na kailangan ko na magpaalam sa Andiyan yung pink din na cellphone. Excuse me! Dilan, sumama. At Ding Dong Dantes, ikinatuwa ang mahilig na suporta ng mga manunood sa The Master Cathedral. Iba pang mga karakter, makikilala na rin. Dito na naman ako. Nandito na naman ako. Kaya na. Ako naman nagluto. Ano kaya lasa? GMA Network Center. Ito, ang nagreklamo oras. Ay! Ano, ito lang sa akin? Hindi tayo sa Mindanao. Tatlo, sa linggo. Wala na Nagulat tuloy. Sino
Yung di magulat, tumalsik mga kanin. Sila Senador Bato de la Rosa. Alam mo, sa napunta din, hindi na plato. Kaya sabi ko, ito lang sa akin. Sa isang puting SUV, madaling araw, matapos ang gulo. Yan din ang puting sasakyan na nakuha na ng hearing. Ayan. Parang ilang piraso lang to, tatlo lang. Nakalauna ay kinumpirma ni Padilla na magmamayari niya. Nakatutok si June Federation. Inilabas ng National Communications Office ang CCTV footage ng aktwal na pagaling si Senador Bato de la Rosa sa Senado noong madaling araw ng May 14. At sa video, makikita ang kasama niya si Senador Robin Padilla. Kuha rin ang pagsakay nila sa iisang sasakyan paalis ng Senado. Kuha ito sa basement ng Senado patungo sa parking area. Pasado alas 2 ng madaling araw. Talagang magpaano ni Bato ng arresto. At Ayaw kasama yan ni talaga. SUV. Talagang Bato eh. Oo. Nakuna noon Ay, ano yan? Anong trip yan? Bakit didilaan yung ano? Na mesa? Secretary John Vic Rimulya na sila Senador de la Rosa at Padilla ang nasa footage. The three individuals were identified as follows. The man in white was Robin Padilla. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket ang nakap. Yes, sir. Senator Bato de la Rosa. The chain two is Ilan ang po? assistant who was presented and unidentified. Ang babaeng nakap sa video, makikita ang may dalawang nag-confess. Ito na ang huling sandali na nakita sa De La Rosa sa Senado matapos ang putukan ng gabi ng May 13 sa harap ng warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Court o ICC. Higit sa pagsasalita ang Criminal Investigation and Prosecution o CIDG tungkol sa CCTV ng pagkakasumano ng dati nilang Chief PNP. Pero alam daw nila kung saan dumiretso ang SUV matapos lumabas ng Senado. Alam namin kung saan pupunta, but right now, I cannot tell you. Ayon sa Malacanang, napanood na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga CCTV footage. Alam po natin na ang mga tao na dapat na panagutan, yan dito ang ano sa Pangulo, ay dapat na managot. Kung wala namang kasalanan, ay kailangan Dapat managot si Bongbong. Bakit siya eh? Hindi ko consider ito na pagbakas at pag-alis. Hindi ko natin ito Parehas lang sila dito. judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat na Sa nauna niyong pahayag sa 24 oras, aminado si Padilla. Alas 4 pa, alis din. Kala ko naman ngayon. Pero iwasan niya ang tanong kung sa SUV ni Sucay si De La Rosa noong mga oras na yun. Nakasakay po ba dyan si Senator Bato de la Rosa? Dila na, yung nakuna niyan. Antayin na lang po natin, Tita Mel, yung investigasyon. Opo. Pero akin po yan. Hihingi namin ngayon ang bagong pahayag sa Senador Padilla. June ba na? Kain pa, busing kanin. Kung makakuha ng pansamantalang proteksyon sa Korte Suprema, si Senador Bato de la Rosa sa inilabas na desisyon, pinanggihan ng Supreme Court. Ang hinihingi niyang temporary restraining order at status quo ante order ay pagpatigil sa pagkahain ng ICC warrant kay De La Rosa sa pagpapatay ng Marinuman. Ganun yun na pag ano, Ibinasunan mag-voice ng Korte talaga. Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na pigilan ang posibleng pag-aresto sa kanya ng mga otoridad. Habang pinipilit ng Korte at kanyang petisyon sa botong 951, tinanggihan ng mga Senado ang hinihingi ng temporary restraining order kontra para pigil sa pag-aresto. Hindi rin binigay ng Korte ang hinihingi niya status quo ante order na huwag baguhin ang sitwasyon bago maganap ang pinagtatanong ng issue kapag wala kang final na desisyon ng Supreme Court. Ang petisyon ni De La Rosa ay sinumite ng Senador matapos malamang merong warrant of arrest para sa kanya na inilabas sa International Criminal Court para sa crimes against humanity of murder bilang co-perpetrator sa war on drugs sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang mga manifestation,